Asahan pa rin daw po ang magiging mga pag-ulan ngayon pong linggo dahil po sa habagat at dalawang low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. At ayon po sa Pag-asa, pareho pong malaki ang tsansa na maging bagyo ang dalawang LPA sa susunod na 24 oras. Ang isang LPA ay nasa layong 385 kilometers silangan po ng Kalayan sa Cagayan, habang ang isa naman ay malayo pa na nasa silangang bahagi po ng Central Luzon. Hindi po naman sinasantabi ng Pag-asa ang posibilidad na ang dalawang LPA ay magsanib puwersa at maging isang malaking bagyo. Bukod sa LPA, patuloy po maghahatid ng mga pag-uulan ang habagat sa Metro Manila at inampang bahagi po ng ating kapuluan. Suspendido naman ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa masamang panahon at baha. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila. Gayon din sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite. Wala rin pong pasok sa lahat ng antas sa Batangas, Rizal, Laguna, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Wala namang face-to-face classes pero may modular distance learning pa rin sa bayan ng Candelaria sa Quezon Province. Umangkat po naman sa ang bilang ng mga naiulat pong namatay bunsod po ng pananalasa ng bagyong Krising at habagat. Sa pinakahuling datos po ng NDRRMC, 6 ang namatay sa pananalasa ng bagyo at habagat. 2 ang kumpirmado na habang 4 ang kinakailangan pa daw pong alamin ang katotohanan. 5 naman ang naiulat na sugatan habang 7 pa ang nawawala. Sumampaho naman sa halos higit na 362,000 na mga pamilya o higit sa 1 milyong individual ang apektado ng sakuna. Sa ngayon po'y aabot na sa higit na 413 million pesos ang halaga po ng iniwang pinsala ng bagyo at habagat sa infrastruktura, habang higit pong 54 million pesos naman ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon sa Washington, D.C. sa Amerika. Bahagi ng official visit ng Pangulo sa Estados Unidos ang pakikipagpulong kay Hegseth. Kabilang sa tinalakay nila ang pagpapalakas ng alyansa ng dalawang bansa na mahalaga raw ang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Pinasalamatan din ni PBBM si Hegseth sa suporta ng Washington sa modernization program ng AFP. Nasa Amerika ang Pangulo para sa 3 araw na official visit alinsunod sa imbitasyon ni U.S. President Donald Trump. Sa ilang pang balita, gusto lang daw lagyan ng kaakibat na kaparusahan ni Senator Ping Lacson ang probisyon sa saligang batas tungkol sa pagkalinga sa mga magulang. Ayon kay Senator Ping Lacson, inihain niya ang Parents Welfare Act para nga daw pumabigyan ng kaparusahan ang mga anak na may kakayahan naman pero pabaya at nag-abandono nga sa kanilang mga magulang. Kaya sa ilalim po ng kanyang panukala, gusto ni Lacson na makulong ng hanggang 6 na buwan at pagmultahin ng 100,000 piso ang mga anak na lalabag dito. Paliwanag po ng senador, ito raw po ay personal na issue para po sa kanyang karanasan at pagtalima din po sa Article 15 ng ating pong saligang batas ang nagtulak sa kanya na isulong nga ang naturang panukala. Kung walang penal clause, bali wala yung batas, sinong susunod? Kasi para hindi pa marisa, sukdulan na siguro yung magulang magpapile ng petition, siguradong aping na yon. Kasi sino man ang magulang nag-petition pa sa korte para maobliga yung anak na magsuporta. Yan po ang tinig ni Senador Pampilo Lacson. Ang kanyang panawagan, alaming mabuti ang provisyon ng kanyang panukala at bigyan daw ng pagkakataon na magkaroon ng malawakang konsultasyon at debate sa naturang panukalang batas. Balita naman po sa mga lalawigan. Nalunod ang isang lolo at kanyang kapatid malapit sa Cagayan River sa kasagsagan ng masamang panahon sa Alcala, Cagayan. Base sa investigasyon, paliliguan lang sana ng 62 taong gulang na biktima ang alagang kalabaw. Pero aksidenteng nabitawan ng biktima ang tali ng kalabaw kaya napunta sa gitnang bahagi ng binahang maisan. Sinubukan pa siyang sagipin ng kanyang kapatid pero pareho silang nalunod. Paglilinaw naman ng Cagayan Provincial Government, nananatiling 0 casualties sa lugar mula sa pananalasa ng bagyong Krising. Tinuturing daw kasing disgrasya ang pagkamatay ng lolo at kanyang kapatid.
Ninakawan po naman sa kalagitnaan ng pagbabaha ang ilang residente sa Binyan sa Laguna. Kwento po ng isang residente, nadatnan na lamang niyang magulo ang kanyang bahay. Ninakaw po ang mga kable ng kuryente, niransak ang mga damitan at tila tinangkapang kunin ang kanyang telebisyon. 3 araw pong lubog sa baha ang ilang pong lugar sa Barangay de la Paz. Gumamit daw po ng bangka ang mga residente para makatawid sa hanggang hitang taas ng baha. Pinahari ng ilang lugar sa Rizal, kasunod naman ng pag-apaw ng Wawa Dam. Sa bayan po ng Rodriguez, kitang rumaragasa ang kulay putik na tubig. Sa lakas, inanod ang isang motorsiklo. Inabangan niyan at kinuha ng mga lalaki sa kanto kung saan mas mababa na ang tubig. Mas malala naman ang baha sa iba pang bahagi ng bayan, partikular sa mga nakatira malapit sa dam. Nagsagawa ng forced evacuation sa Rodriguez dahil sa pagtaas ng tubig. Sa San Mateo naman, misulang ilog na rin ang barangay Malanday. Marami ang stranded na pasahero. Nalubog din po naman sa baha ang ilang lugar sa Pangasinan. Sa Umingan, nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil po sa lakas ng agos ng tubig. Hindi rin po nakaligtas sa masamang panahon ang maging ang mga palayan. Pinasok din po ng baha ang maraming bahay sa bayan po ng Bugalyon. Meron pang mga namatay na isda na nagsilutangan. Sa Dagupan City po naman ay hirap ang mga sasakyan na suungin ang Mayombo Karangalan Road. Ultimo bus abay hindi makatawid. Umabot po naman sa critical level ang Marusay River sa bayan po ng Kalasyaw sa lakas din po ng ulan. Ayon po naman sa PDRRMO ng Pangasinan, nasa 19,000 pamilya ang apektado ng bahang dulot ng Bagyong Krising at ng Habagat. Landslide naman ang namerwisyo sa ilang bahagi ng Benguet. Malalaking tipak ng bato ang nagsibagsakan sa Balete Longlong Road sa La Trinidad. Agad na sinara ang daan sa mga motorista. Pahirapan ang clearing operation at ginamitan na rin ito ng jackhammer.